Tumakas si Janelle sa araw dapat ng kasal niya dahil naniwala siyang halimaw ang lalaking ipapakasal sa kanya. Dahil sa pagbagsak ng negosyo ng kanilang pamilya, napilitan si Janelle na pakasalan ang isang lalaking hindi niya kilala. Nang malaman niyang ang groom ay parehong lalaking matagal na niyang kinamumuhian, tumakas siya sa mismong araw ng kanilang kasal. Ngunit paano kung ang isang lalaking minsan niyang tinalikuran ay isa ng matagumpay, gwapo at makapangyarihang CEO na magiging boss niya pa sa trabaho? Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento. Okay ka lang ba, Janelle? Tanong ng driver na naghatid sa kanya sa school. Parang ang tamlay mo. May sakit ka ba? Tumango na lang si Janelle. Opo. Kinuha niya ang bag at lumabas na ng sasakyan. Ayaw niyang pumasok, pero nandoon naman siya para mag-aral. Yun na lamang ang iisipin niya kaysa mga bully na palagi siyang pinagtitripan. Malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad si Janelle. Isa-isang nagsidatingan ang mga estudyante habang puno ng tawanan at kwentuhan ang mga pasilyo. Pero para kay Janelle, isa na naman yung araw na kailangan niyang malagpasan. Mahigpit niyang yakap sa dibdib ang mga librong halos matakpan ng mukha niya. Nakayuko siyang naglalakad, sinisikap na huwag makabangga ng kahit sino. Kahit ang simpleng pagtitig sa mata ng ibang tao ay napakahirap para sa kanya. Hoy, Janelle! Sigaw ng isang babae mula sa likuran. Napapikit siya. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon sina Bea, Trina at ang ilan pang barkada ng mga ito. Lahat ay nakangisi na parang may panibagong laro na naman na naisip sa kanya. Lumapit si Bea habang nakapamewang. Ang aga mo na naman. Excited ka bang makita kami? Hindi siya sumagot. Gusto niya na lang umiwas. Pero hinarangan siya ng mga lalaking kabarkada ng mga ito. Hoy, tinatanong ka. Sumagot ka. Naiinis na sambit ni Bea. Napayuko lamang si Janelle. Sorry, maaga talaga akong pumasok. Gusto ko na kasing pumunta sa classroom para mag-aral. May quiz pa kami mamaya. Humalakhak si Trina. Mag-aaral ka pa? Kala ko ba matalino ka? Nakakatawa ka talaga. Dagdag ni Bea at biglang inalog ang payat niyang katawan. Kapag kinakausap ka, nanginginig ka palagi. Pinaglaruan ng mga ito ang buhok niya. Tinapik-tapik ang malaking salamin niya sa mata. Napapikit na lang siya. Wala naman siyang ginagawang masama sa mga ito. Noong first quarter, aksidente niya lang namang nabuhusan ng juice si Bea. Hindi niya sinasadya. Nagsorry siya, nagbigay ng pera, binilhan pa ito ng bagong uniform. Pero simula nun, palagi na siyang pinagtitripan ng barkada nito. Nagtawanan ng mga ito. Ramdam ni Janelle ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi siya sumagot, sanay na siyang huwag lumaban. Kapag sumagot siya, mas lalo lang magiging gigil ang mga ito na pagtripan siya. Tahimik siyang yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Oy, hindi pa tayo tapos. Sigaw pa ni Bea. Hindi na siya lumingon. Habang papunta siya sa classroom, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Breathe, Janelle. Matatapos din ang araw na to. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa sarili. Kahit hindi na niya alam kung naniniwala pa ba siya. Pagpasok niya sa classroom, halos puno na ng kanyang mga kaklase. Tahimik siyang naupo sa pinakadulong bahagi. Inilabas niya ang mga libro para makapag-review sa quiz mamaya. Maya-maya'y bumukas na ang pinto. Tahimik na pumasok si Anthony. Ang kaklase niyang payat at may tungkod na ginagamit sa paglalakad dahil sa kapansanan sa isang paa. Sa pintuan, huminto na ang isang lalaking nakaitim na bodyguard nito. Ayun ang pilay, may escort na naman. Narinig yun ni Janelle. Napatingin siya kay Anthony. Wala man lang itong ipinakitang emosyon. Parang sanay na rin na mahusgahan. Hindi maiwasang makaramdam ni Janelle ng kung anong kirot. Sana may bodyguard din na nagbabantay sa kanya para hindi siya pinagtitripan. Gayunpaman,
Hindi nga siya pinapansin ng mga magulang niya kapag nagsusumbong. Agaw atensyon din na magkaroon ng bodyguard. Hindi rin siya sobrang yaman katulad ni Anthony para sa mga ganoong klase ng bodyguard. Sa school na yon, kaya naman ng mga magulang niyang pag-aralin siya. Mayaman naman sila. Pero alam niya rin na may iba pa siyang kaklase na mas may pera at mas may koneksyon. Isa na roon ang pamilya ni Bea na nakakalusot sa mga kalokohan. Pagsapit ng break, nagsilabasan na ang mga estudyante sa kanya-kanyang classroom. Nag-aayos na rin si Janelle ng gamit sa kanyang locker nang biglang lumapit si Bea. "Janelle?" Tawag nito sa kanya at agad siyang inakbayan. Agad siyang kinabahan. "Uuwi na ako." "May peace offering kami. Saglit muna," sabi ni Jason habang nakatingin sa kanya. Nag-abot ito ng malamig na soft drinks. Napatingin siya roon. Walang tiwala si Janelle sa lahat ng galing sa barkadang pinapahirapan siya. Nang mainom niya dati ang gatas na binigay ng mga ito, sumakit ng sobra ang kanyang tiyan. Nang kailangan niya ng magbanyo, sa sobrang walang hiya ng mga ito, sinarado ng mga ito ang pinto para hindi siya makapasok. Iyak siya ng iyak ng araw na yon dahil napadumi na lang siya sa kanyang underwear. "Ayoko, aalis na ako." Sinubukan niyang lagpasan ang mga ito. Pero agad siyang pinalibutan. Ngumiti si Bea sa kanya. "Alam mo naman ang mangyayari kapag tumanggi ka, di ba? Huwag kang KJ. Hindi ba alam mo ikaw ang nagpapasaya sa amin?" Napatingin si Janelle sa bote ng soft drink. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap niya ang inumin. "Aalis na ako. May klase pa ako. Sa bahay ko na to iinumin." "Hindi pwede. Ang rude mo naman. Makikipag-friends na nga kami, di ba?" Nakangiting sabi pa ni Trina. Humigpit ang akbay sa kanya ni Bea. "Inumin mo na yan sa harap namin." Naiiyak na naman siya sa sobrang takot sa mga ito. Ayaw niya na talagang inumin yon. Baka kung ano na namang nilagay ng mga ito. Gayunpaman, wala rin namang taka si Janelle. Iinumin niya ang laman ng bote. Nagpalakpakan pa ang grupo. "Good girl!" Natatawang sigaw ni Jason. "Ubusin mo ah!" Umalis ang mga ito. Nagtatawanan pagkatapos niyang ubusin ang laman ng bote. Napaluhan na lang si Janelle. Hindi niya na talaga alam kung ano ang gagawin. Sobrang takot na takot siya sa mga ito. Sinubukan niyang magsumbong sa dean's office pero binaliwala lang ang reklamo niya. Dahil nga malaki ang koneksyon ng pamilya ni Bea. Anong magagawa ng pamilya niyang nasa mababang laylayan lang ng mayayaman? Unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata habang pabalik sa classroom. Bakit parang umiikot? At ano bang nilagay nila sa inumin na yon? Napahawak siya sa pader. Lalong lumalabo ang kanyang paningin. Hindi na niya marinig ng malinaw ang paligid. May mga yabag, boses, at may mga taong napapatingin pero nilalagpasan lang siya. Gusto niyang magsalita, humingi ng tulong, pero hindi na niya maigalaw ang katawan. Hanggang sa unti-unting nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawala ng malay. Nang muli siyang magising, malamig ang sahig na kanyang hinihigaan. Sumasakit ang kanyang likod at mabigat pa ang ulo. Parang umiikot pa rin ang buong silid. Dahan-dahan siyang umupo. Anong nangyari? Marumi ang palda niya dahil sa alikabok ng sahig. Nasa isang bakanteng silid-aralan siya at may naaninig siyang isang tao malapit sa kanya. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Naramdaman niya na lang na may nanginginig na kamay na humahawak sa botones ng kanyang uniform at kita na ang bra niya. Nang tuluyan na siyang makamulat, nakita niyang isang payat na binatang nakatungkod na si Anthony. "Gising ka na?" Tanong nito at pilit na inaabot ang magkabilang dulo ng kanyang damit. "Lumabas lang ako saglit para..." Napasigaw si Janelle. Napaatras nang lumapit ito sa kanya. Hindi niya halos marinig ang paliwanag nito kasi wala siyang ibang maramdaman kundi takot. Lumapit ng kaunti si Anthony habang inaabot ang isang panyo. "Huwag kang matakot. Humingi ako ng..." Tama na! Tama na!" Putol niya sa mga sigaw nito. Hindi na nakapag-isip si Janelle.
Sa sobrang sindak, malakas niya itong naitulak. Nawalan ng balanse si Anthony at napaatras, habang pilit sinasalo ang sarili gamit ang tungkod. "Janelle!" Malakas nitong sigaw. Agad siyang tumakbo palabas ng silid. Humahagulgol si Janelle sa takot, habang sinasarado ang mga butones ng uniform. Hapon na at mukhang nag-uwian na ang iba. Mabuti na lang at naghihintay na ang driver niya sa labas. Nagulat ito nang makita siya. "Janelle, anong nangyari? Pinagtripan ka ba ng mga kaklase mo?" Umiling siya kaagad at pinunasan ang mga luha. "Umuwi na lang po tayo. Manong, tara na po." Dali-dali siyang pinasakay ng driver. Habang nasa biyahe, panay ang tanong nito sa kanya, pero wala siyang isinagot. "Dapat sabihin mo to sa mga magulang mo," saad pa ng driver nila. Bumagsak ang kanyang mga luha. "Kahit naman sabihin ko, wala naman silang magagawa. Madadamay pa sila." Pagkarating ni Janelle sa bahay, halos hindi niya namalayan na ibagsak na niya ang bag sa sahig ng kanyang silid. Agad niyang isinara ang pinto at isinandal ang likod doon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig pa rin ang mga kamay. Mabilis siyang nagtungo sa banyo. Binuksan niyang shower at hinayaang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Paulit-ulit niyang kinuskos ang kanyang mga braso, leeg at mga kamay. Anong ginawa nila sa akin? Bakit ganun ang itsura ko? Ang Anthony na yon, anong ginawa niya sa akin? Wala naman siyang maramdaman na anumang senyales na may nangyari sa kanya o nagalaw siya. Pero gusto niya pa rin maalis ang pakiramdam ng takot na parang kumapit na sa kanyang balat. Lumabas siya ng banyo pagkaraan ng ilang minuto. Tahimik niyang sinuot ang maluwag na pambahay. Naupo siya sa gilid ng kama at niyayakap ang sarili. Anong ginawa nila sa akin? Naluluhan niyang tanong habang tulala. Bakit ganun ang itsura ko? Saka bakit nandun si Anthony? Nakatulugan niya na lamang ang pag-iyak. Nagising lang siya nang maya-maya ay may kumatok sa kanyang pinto. "Janelle?" Boses yon ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hindi man lang napansin ng kanyang ina ang mapupulang mga mata niya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong nito. "Hindi ka pa raw kumakain," sabi ng maid. "Medyo masama lang po ang pakiramdam ko, Mama." Tumango ang kanyang ina at mukhang may napansin sa kanya. Pero hindi naman siya madiretso. "Sige, bumaba ka kapag kaya mo na. Marami pa akong kailangang tapusin." Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang kanyang ina. Gusto na sana niyang magsalita. "Mama," huminto ito at bumaling sa kanya. "Ano yon?" Napayuko si Janelle. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ko po kasi, may nangyari po sa school." Napatingin sa relo ang kanyang ina. "Ano ang nangyari?" May mga kaklase po kasi ako na pinagtripan na naman po ako. Sila yung..." Mabilis na bumuntong hininga ang kanyang ina. "Janelle, ilang beses na ba nating napag-usapan ito? Huwag kang masyadong nagpapa-apekto sa mga tao. Alam mo naman kung gaano ka-impluwensya ang pamilya ng mga yon. Ayaw namin ang papa mo na magkaroon ng problema sa kanila o kalabanin sila. Mahihirapan ang company natin. Umiwas ka na lang hanggat kaya mong umiwas." Napakagatlabi si Janelle at parang maiiyak na. "Lilipat na lang po ako ng school, Mama. Kahit saan po. Huwag lang po ulit doon." Huminga ng malalim ang kanyang ina. "Ayoko sanang mapalipat ka. Magandang school ang pinapasukan mo ngayon. Pero sige, ipapaasikaso ko ang papeles mo. Mag-send ako ng list of schools na pwede mong pagtransferan. Mamili ka na lang." Bahagyang nakahinga ng maluwag si Janelle. Mabuti na lang, pagbibigyan na siya. Nanghihinayang din siya sa school na pinapasukan niya ngayon. Gayunpaman, gaano man kagandang school at ang mga turo, parang impyerno pa rin para sa kanya. Bakit ba kasi nakaaway mo ang grupo nila? Kung iniwasan mo na lang, hindi ka na sana lilipat pa ng ibang school. Saglit na natigilan si Janelle. Sa tono ng kanyang ina, parang kasalanan niya pang pinagtitripan siya sa school. Hindi na lang siya nagsalita kahit na pumapatong na naman ang panibagong hinanakit sa kanyang dibdib. "Ikaw ang panganay.
paalala pa ng kanyang ina. Kailangan mong maging matatag. Hindi pwedeng kaunting problema lang ay umiiyak ka na. Kapag ganyan ka palagi, paano namang mga kapatid mo? Tahimik lamang si Janelle. Pakiramdam niya ay lalong bumigat ang dibdib niya. Ang isa niyang kapatid may Down syndrome at ang bunso naman bata pa talaga. Ang mga magulang niya palagi na lang busy. Kaya kahit mabigat ang kalooban, wala talaga siyang mapagsabihan sa pamilyang yon. Hindi niya maramdaman na may nakikinig. Hindi rin niya maramdaman na may gustong umunawa. Pagkaalis ng kanyang ina, dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Hindi niya maiwasang maalala ang unang yaya na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ang mahigpit nitong paghawak sa braso, paninigaw at pananakot. Tuwing nagkakamali siya, pinaparamdam sa kanya na wala siyang silbi. Kahit matagal na yung nawala sa kanilang tahanan, naiwan ang takot sa kanyang isipan. Dinala siya noon sa therapist, ngunit hindi rin nagtagal ang therapy. Naging abala ang kanyang mga magulang sa negosyo. Unti-unti ring natigil ang mga session na hindi na talaga siya sinamahan. Naging okay naman siya kahit paano, pero hindi na talaga nawala ang trauma na mayroon siya. Mula noon, sarili na lamang ni Janelle ang sinusubukan niyang sandalan. Lumipas ang mga linggo matapos ang insidenteng yon. Hindi na muling pumasok si Janelle sa dating school. Ngayon, papunta na siya sa bagong school na papasukan niya. "Good luck sa first day mo, Janelle!" Sambit ni Mang Gino. Napangiti siya ng kaunti sa driver nila. "Salamat po." Hindi naging madali ang unang linggo. Tahimik pa rin siyang tao. Mas pinipili pa rin niyang maupo sa pinakadulong bahagi ng silid. Hindi pa rin siya komportable sa ibang tao. Ngunit napansin niya, iba ang mga estudyante sa bago niyang school. Mababait at marunong makisama ang lahat. May ibang ugali ang iba, pero kaya namang pagtiyagaan. Isang tanghali, habang mag-isang kumakain sa kantin, may dalawang babaeng lumapit sa mesa niya na alam ni Janelle na kanyang mga kaklase. "Excuse me, transferee?" Nakangiting sambit ni Camille. "May nakaupo ba rito? Pwede ba kaming makisabay? Ang dami na kasing tao." Napatingin si Janelle sa dalawang babae. Mukhang magaan kasama ang mga ito. "Wala naman. Pwede kayo rito." "Salamat," sagot ni Camille. Agad na naupo ang dalawa. Ngumiti ang babaeng may mahabang buhok. "Hi, alam mo bang pangalan ko? Ako si Denise." Siya naman si Camille. "Ikaw si Janelle, hindi ba?" Bahagyang nagulat si Janelle. Oo. Tandaan niyo palang pangalan ko." Tumawa si Camille. "Siyempre naman, kaunti lang naman ang transferring ngayong semester. Sakang tahimik mo. Huwag kang kabahan. Hindi naman kami nangangagat. Gusto lang naming magkaroon ng bagong kaibigan. Mukhang nice ka pa naman." Napakurap si Janelle. "Kaibigan?" Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi niya alam kung paano maging kaibigan. Mukhang madaldal pa naman ang dalawa. Hindi niya kayang makisabay sa mga ganoong tao. Ngumiti naman si Denise. "Mukhang nahihiya ka pa rin. Hindi naman kailangan madaldal agad. Kami ni Camille, sobrang daldal kasi namin. Sana hindi ka mairita." Umiling siya kaagad. Hindi naman ako naiirita sa mga maiingay. Ayos lang." Hindi napigilan ni Janelle ang mapangiti ng kaunti. Masaya siyang may kumakausap na sa kanya. Parang normal lang siyang estudyante. At matagal na niyang hinihintay maramdaman yon. Unti-unting naging malapit silang tatlo. Halos sabay silang kumakain araw-araw. Sabay ring umuuwi. Minsan ay nag-aaral sila sa library o kumakain ng kung ano-ano. Isang Sabado, niyaya siya ng dalawa na gumala at mag-coffee. Habang naghihintay ng order, nakatitig lang si Janelle sa kanyang cellphone. "Bakit parang kinakabahan ka?" tanong ni Camille. "Hindi ka ba sanay lumabas? First time mo ba? Relax ka lang." Napatawa ng mahina si Janelle. Oo, hindi ako lumalabas na kasama ang mga kaibigan. Kaya medyo naninibago. Tapos natatakot ako na may magawa akong nakakahiya." Umiling si Denise. "Ano namang magagawa mong nakakahiya? Baka kami pa nga ang may magawa. Lalo na to si Camille. Walang hiya yan kahit nasa public place. Last time, inakben yung isang lalaki. Akala kuya niya. Paglingon hindi pala. Nakakahiya. Tawa nga kami ng tawa."
Umapela agad si Camille. Malay ko bang hindi pala si kuya yun? Natawa silang tatlo. Habang tumatawa, may kung anong gumaan sa dibdib niya. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimulang hikayatin siya ng dalawang kaibigan na magbago ng kaunti. Nahahawa na kasi siya sa ugali ng mga ito. At gustong-gusto ni Janelle ang bawat pagbabago sa kanya. Eto Janelle, bagay ito sa'yo. Change ka ng style mo. Masyado kang outdated. Saka bili ka na ng makeup. Maganda rin naman na marunong tayong girls na mag-ayos in our own. Kilala mo yung student council president natin, 'di ba? Si Claire, medyo nerdy siya at may eyeglasses din katulad mo. Pero mahilig siyang mag-ayos, kaya ang ganda pa rin talaga. Nakangiting sambit ni Camille. Napatingin si Janelle sa mga ito. Hindi kasi ako marunong mamili. Tulungan niyo na lang ako ng mga bagay sa akin. Hinila agad siya ni Denise. Kami ang bahala. Tutulungan ka namin. Mas pagagandahin ka pa namin. Ayaw na niyang tawaging weird, pangit o nerd. Kaya nang sabihin yon ng mga kaibigan niya, hindi na siya nagdalawang isip. Tinuruan siya ng mga ito na mag-ayos ng buhok. Pumili ng salaming mas bagay sa mukha niya. Magsuot ng mga damit na komportable ngunit nagbibigay sa kanya ng confidence. Tinuruan din siya ng mga ito na mag-makeup ng kaunti. Hindi siya naging ibang tao. Mas natutunan lang niyang pahalagahan ang sarili. Salamat na lang at nakilala niya sina Camille at Denise. Kahit paano ay naging masaya ang kanyang high school life. Pagsapit ng senior high school, mas madalas na ang ngiti ni Janelle. Hindi na siya agad nagugulat kapag may kumakausap sa kanya. Unti-unti niyang natutunan na tumingin sa mata ng kausap. Hindi man tuluyang nawala ang kanyang kaba. Hindi na rin yon ang kumukontrol sa bawat galaw niya. Happy birthday, Janelle! Salubong na Denise at agad siyang niyakap. Natawa siya kay Camille nang ikis siya sa pisngi. Happy birthday sa kaibigan naming sobrang tahimik. Ang ganda-ganda mo. Salamat. Hindi siya mahilig maghanda sa birthday niya. Wala rin naman kasing dadalo. Pero nang magkaroon siya ng mga kaibigan at mababait na kaklase, sinubukan niyang maghanda. At sobrang saya ng puso niya na pumunta ang mga ito para sa kanya. Ilapag niyo na lang ang mga regalo niyo ron. Salamat. Niyakap niya pa sina Camille at Denise. Isa yon sa mga masasayang araw ng buhay niya. Hindi niya yon makakalimutan. Mabuting desisyon na lumipat na talaga siya ng school. Minsan, napansin niyang may isang kaklase na madalas naghihintay sa kanya matapos ang klase. Si Jacob yon na narinig niyang may crush daw sa kanya. Nagulat siya nang isang araw ay inabutan siya nito ng maliit na chocolate. Bakit mo ako binibigyan ng chocolates? Tanong niya rito. Napalunok si Jacob at halatang kinakabahan. Janelle, matagal na kitang gustong kausapin. Alam kong mahiyain ka at sina Camille at Denise lang palagi ang gusto mong makasama. Pero gusto kitang makilala. Pwede ba kitang ligawan? Namula agad si Janelle. Hindi niya alam ang isasagot. Sa huli, magalang siyang tumanggi. Hindi pa siya handa at hindi niya rin naman kasi ito crush. Ayaw niyang magpaasa sa isang lalaking hindi niya gusto. At ang totoo, may iba rin kasi talaga siyang nagugustuhan sa school. Makalipas ang ilang buwan, may isa na namang nagtapat ng nararamdaman. Hindi rin niya ito sinagot. Pakiramdam niya, marami pa siyang kailangang ayusin sa sarili. Idagdag pang bawal pa talaga siyang magkaroon ng boyfriend hanggat hindi nakakatuntong sa edad na 18. Hanggang sa dumating ang huling taon ng senior high. May isa pa na muling nanligaw. Sa pagkakataong yon, mas kilala na niya ang binata. Mabait, magalang, at hindi siya minadali. Sa tingin niyo, okay lang si Carl kung maging boyfriend ko siya? Pwede na kasi ako mag-boyfriend since 18 na ako, sambit ni Janelle. Tumango si Denise habang naglalagay ng foundation. Okay lang naman, mukha namang mabait. Saka it's up to you. Kung ready ka na, edi go. Bulalas ni Camille at pinaharap siya para ayusin ang kanyang eyeshadow. Napangiti na lang siya sa mga kaibigan. Matapos ang ilang buwan, sinagot na nga niya si Carl. Kahit may mga kaibigan siya, hindi nangingialam ang mga ito. Nandoon lang para magbigay ng payo, pero hindi na pumapasok sa relasyon nilang dalawa ni Carl. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya rin pala niyang magmahal at magtiwala. Masaya ang naging relasyon nila ni Carl. Simple lang,
Sabay kumakain, nagre-review, at nag-uusap sa mga bagay-bagay. Sa tingin mo ba magtatagal tayo? Minsang tanong niya kay Carl. Lumingon naman ang kanyang boyfriend. Sa tingin ko naman magtatagal tayo. Hindi naman tayo toxic pareho. Ngunit matapos ang graduation, kinailangan nitong sumunod sa pamilya nito sa ibang bansa. Hirap na hirap si Janelle at talagang nasaktan. Kahit na alam niyang ang mga batang pag-ibig, hindi naman talaga lahat nagtatagal at panghabang buhay. Nag-usap lang sila ng maayos. Alam kong mahirap to, panimula sa kanya ni Carl. Ayaw kitang saktan, pero hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Ayoko mangako ng bagay na baka hindi ko naman matupad. Mas gusto kong maging tapat sa'yo kaysa magtiis tayo ng LDR. Tapos magkakasakitan lang. Kasi may mga bagay na hindi tayo maabot sa relasyon nating dalawa, Janelle. Kaya mas magandang option kung maghiwalay tayong dalawa habang maaga pa. Hindi niya napigilang pumatak ang mga luha. Masakit dahil first boyfriend niya si Carl at wala namang pangit sa naging relasyon nilang dalawa. At alam niyang wala silang dapat sisihin. Sa bandang huli, niyakap na lang niya sa huling pagkakataon si Carl. Salamat sa lahat ng alaala. Naging masaya ako at salamat sa pagpapa-experience mo sa akin kung paano magkaroon ng maayos na boyfriend. Sana maging maayos ang buhay mo ron. Mag-iingat ka palagi. Lumipas ang panahon, nasa college na si Janelle. Habang pinupunan niya ang admission form para sa napili niyang universidad, isa lamang ang nasa isip niya. Sana hindi nag-enroll dito si Bea at ang mga kabarkada niya. Ayaw na niyang makasalubong si Bea. Ayaw na niyang muling maranasan ang takot na minsang bumabalot sa buong pagkatao niya. Kaya maingat niyang pinili ang paaralang alam niyang malabong puntahan ng mga dati niyang kaklase. Mahirap din, lalo na at iba-ibang university ang mga pinasukan nilang tatlong magkakaibigan. Wala si Camille at Denise na magiging sandalan niya. Naging maayos naman ang pag-aaral niya sa college. Mahirap pero natapos niya pa rin. Masaya siya na nakatapos na siya sa wakas. Iyon nga lang, hindi magawang maging masaya ng mga magulang niya. Nagkaroon kasi ng problema na kahit siya ay hindi rin inasahan. May kailangan tayong pag-usapan, saad ng kanyang ama. May problema tayo sa company. Sinama ka na namin ng mama mo dahil malaki ka na at ikaw lang din naman ang aasahan namin. Napalunok si Janelle. Ano po? Ano pong klaseng problema? Huminga ng malalim ang kanyang ama. Bumagsak ang company. Sunod-sunod ang maling investment. Maraming loss and liabilities. Kung wala tayong gagawin, mawawala ang lahat, pati ang bahay na ito. Hindi agad nakapagsalita si Janelle. Hindi niya inaasahang ganun na pala kalala ang sitwasyon. Oo na at maliit na ang company lamang yon kumpara sa iba. Pero yun ang company na nagbigay ng maginhawang buhay sa kanila. Kaya pala nitong mga nakarang buwan, halos hindi na umuuwi ang kanyang mga magulang. Tahimik niyang pinagmasdan ng dalawa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Bakit? Pilit na tanong ni Janelle. Ganun na po ba talaga kalala? Wala na po bang ibang paraan? Hindi ba pwedeng mag-loan o magbenta ng ibang assets? Umiling ang kanyang ina. Nasubukan na namin. Wala nang gustong magpautang. Kaunting assets na lang ang natitira sa atin. Marami na ring investor ang umatras. Pero may isang tao na handang tumulong. Basta may kapalit. Naramdaman ni Janelle ang kakaibang kaba. Parang may bumubulong sa kanyang isip na hindi niya magugustuhan ang susunod na maririnig. Ano po ang kapalit? Tanong ni Janelle. Kasal, sagot ng papa niya. Ikaw ang magpapakasal sa anak ng investor na nakausap ko. Kung magiging investor natin siya, makakabangon tayo dahil maimpluwensya sila at magaling sa larangan ng negosyo. Yun ang kondisyon na hinihingi nila. Parang huminto ang oras. Hindi makagalaw si Janelle. Akala niya'y mali lamang ang narinig niya. Ngunit seryoso ang mukha ng kanyang mga magulang. Hindi nagbibiro ang mga ito. Teka lang po, Papa. Pero bakit po? Bakit ako po ang gustong pakasalan? Napailing ang kanyang ama. Hindi ko rin alam. At hindi ko na inalam. Hindi na mahalaga kung ano pa ang dahilan. Ang mahalaga lang ay magawa natin ang kondisyon na hinihingi nila para maisalba ang kumpanya. Agad siyang napatayo. Hindi yun pwedeng mangyari.
Hindi siya magpapakasal ng basta-basta sa kung sino lamang para sa negosyo. Papa, I'm sorry pero ayoko po. Mahina ngunit malinaw na sagot ni Janelle. Hindi po ako papayag. Hindi niyo pwedeng desisyonan ng buhay ko. Ibang usapan po ang kasal. Hindi ko man lang kilalang taong yon. Naging matigas ang ekspresyon ng kanyang ama. Hindi ka pwedeng tumanggil, Janelle. Wala kang pagpipilian. Napagkasunduan na. Hindi mo kami pwedeng ipahiya. Huwag kang selfish. Isipin mo ang kumpanya. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Janelle. Pakiramdam niya'y muli siyang naging batang walang boses. Katulad noong hindi siya pinakinggan at walang gustong umunawa sa kanya. Ngayon naman, ang kinabukasan niya ang pinagpapasyahan nang wala siyang karapatan magsalita. Ano? Napagkasunduan na po? Gulat niyang tanong at may halong sama ng loob. Bakit hindi niyo man lang po ako tinanong? Anak niyo po ako pero buhay ko pa rin po ito. Ako ang mag-aasawa. Ako po ang sasama sa lalaking yon. Hindi ba dapat ay may karapatan akong pumili? Napabuntong hininga ang kanyang ina at tumayo na para lapitan siya. Janelle, alam naming mahirap, pero pamilya tayo. Kapag bumagsak ang company, lahat tayo ay mawawalan. Hindi lang ikaw, isipin mo na lang ang mga kapatid mo. Tumulo ang luha ni Janelle. Bakit siyang kailangang magsakripisyo? Hindi siya selfish. Gagawin niyang lahat para sa kanyang pamilya. Para sa kanyang mga kapatid. Gayunpaman, ibang usapan na ang pag-aasawa. Kailangan mong isakripisyo ang sarili mo. Kailangan nating makabayad sa mga utang at mapabangon ulit ang negosyo. Napapikit si Janelle bago muling dumilat. Ganito ba talagang tingin niyo sa akin? Hindi, ayoko. Ayokong magpakasal. Lumapit ang papa niya at dinuro siya. Utang mo sa amin ang lahat, Janelle. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka makakapag-aral. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Pinalaki ka namin tapos ngayon, oras na para ikaw naman ang tumulong. Parang may mabigat na bagay na dumaan sa dibdib ni Janelle. Hindi niya alam kung bakit sobrang sakit marinig ang mga salitang yon. Hindi naman siya tumangging tumulong. Pero bakit kasal? Bakit ang buhay niya? Tumulo naman ang kanyang mga luha. Hindi po ba pwedeng ibang paraan? Magtatrabaho ako. Kahit 2 o 3 trabaho pa. Tutulong po ako pero huwag naman pong ganito. Umiling ang kanyang ama. Huli na. Wala na kaming ibang magagawang paraan. At ano bang magagawa mo para sa negosyo ngayon? Hilaw ka pa. Hindi mo pa alam ang lahat. Nakapangako na rin ako. Hindi na yun mababawi. Ang kailangan mo na lang gawin ay sumunod. Huwag mo nang dagdagan ng problema. Mas magiging madali kung papayag ka sa mga dapat mangyari kaysa magmatigas ka. Napayuko si Janelle. Pakiramdam niya, unti-unting nababasag ang mga pangarap na ilang taon niyang binuo. Gusto niyang siya ang pipili ng sarili niyang landas. Mapakasalan ang taong gusto niyang mahalin. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa silid ng kanyang kama. Tahimik na ang buong bahay. Ngunit hindi matahimik ang isip ni Janelle. Kaya tinawagan na lang niya ang kanyang mga kaibigan sa video call para may mapaghingahan ng sama ng loob. Aha? Ipapakasal ka? Arranged marriage? Uso pa ba yun? Tanong ni Denise. Naluha na naman si Janelle. Hindi ko alam. Ang sabi lang nila, malulugi ang company. Kaya ganito, ang gustong kapalit, maipakasal sa akin. Sino raw ba kasing ipapakasal sa'yo? Kilala mo ba? Baka naman mamaya matanda na yan ang negosyante. Sabi pa ni Camille. Mas lalo siyang naiyak. Ayoko. Hindi ako magpapakasal sa matanda. Hindi ko kilala pero basta ayoko ng ganun. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Kaya lang anong gagawin ko? Naharap sa problema ang negosyo ng pamilya namin. Napabuntong hininga sa Denise. I'm sorry. Wala kaming maitutulong sa'yo. May problema rin sa business ang parents namin. Hindi rin naman din kalakihan. Sorry talaga. Pero if kailangan mo ng kausap o ng mapagsasabihan ng problema, handa kaming makinig ni Camille. Tumango na lang siya. Mabuti na lang, may mga kaibigan na handang makinig sa kanya. Pagkatapos ng tawag, napahawak siya sa dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o makonsensya. Mahal niya ang pamilya niya. Mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kaso,
Paano kung mawala nga ang lahat? Paano kung mawalan sila ng bahay? Paano kung hindi na maipagamot ang kapatid niya? Napapikit si Janelle. Unti-unting dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya'y para siyang nakatayo sa gitna ng dalawang bangin. Kapag tumanggi siya, baka tuluyang bumagsak ang pamilya nila. Kapag pumayag siya, siya naman ang mawawala. Lumipas ang mga linggo matapos ipaalam sa kanya ang nalalapit na kasal. Para na kasing minamadali. Parang atat na ang kabilang pamilya na maikasal siya sa kung sino mang magiging groom. Sa bawat pagising ni Janelle, wala siyang ibang maisip kundi yun. Pakiramdam niya ay isa siyang pasaherong nakasakay sa tren na hindi maaaring bumaba kahit alam niyang maling direksyon ang tinatahak nito. Ano po bang pamilya ang nakipagkasundo para makasal ako sa anak nila? Tanong ni Janelle. Mga Morandalia. Sagot naman ng kanyang ama. Marahil narinig mo na ang apelidong yun. Isa sila sa pinakakilalang pamilya sa mundo ng negosyo. May mga company sa real estate, hotels at mga manufacturing business. May mga foundation na tumutulong sa iba't ibang komunidad. Kaya nga nang silang mismong lumapit para makipagkasundo ang anak nila, nagulat na kami ng mama mo. Hindi natin sila pwedeng pakawalan. Malaking bagay na maging bahagi tayo ng pamilya nila. Morandalia. Narinig na nga niya ang apelidong yon sa mundo ng negosyo. Gayunpaman, pakiramdam niya'y narinig niya ang apelidong Morandalia sa ibang lugar at ibang pagkakataon. Hindi niya lang matandaan kung saan. Pero nang subukan niyang isearch sa internet, napakakaunti ng makikita tungkol sa personal na buhay ng mga ito. Wala siyang makitang maayos na pictures. Halos walang interviews, vlogs o kahit kinasangkotang eskandalo. Ganito talaga siguro kapag nasa higher society ang pamilya. Mahirap hagilapin. Sambit ni Janelle habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Napakahirap naman nilang kilalanin. Patuloy siyang nag-scroll. Maya-maya ay may lumabas na lumang article tungkol sa pamilya. Nabanggit doon na may 3 anak na lalaki ang mag-asawang Morandalia. Ngunit walang detalyeng nakalagay kung sino ang mapapangasawa niya. Isinara niya ang laptop. Mas lalo lang akong kinakabahan na hindi ko kilalang mapapangasawa ko. Paano ako magpapakasal sa isang taong hindi ko man lamang kilala? Lumipas pa ang mga araw. Abala ang buong bahay sa paghahanda. May designer na dumarating para sa gown. May coordinator at mga taong hindi man lang niya kilala. Ngunit tila mas alam pa ang mga mangyayari sa buhay niya kaysa sa kanya mismo. Ano po bang pangalan ng ipapakasal sa akin? Tanong niya sa kanyang ina. Napangiti naman ito. Anthony Morandalia. Anthony Morandalia? Saan ba niya narinig ang pangalang yon? Parang sobrang pamilyar. Kaso hindi niya na talaga matandaan. Simula kasi nang magkaroon siya ng bagong buhay na wala ang mga bully sa kanya noon, nahirapan na siyang alalahanin ang bahagi ng masasakit niyang alaala. Come on, pumunta ka na sa kanila. Pinadala sila ng Morandalia para hindi ka na gaanong ma-stress sa kasal. Sila ang handang mag-asikaso ng lahat at nagmamadali na rin sila. Imporma pa ng kanyang ina. Habang sinusukatan si Janelle ng mga wedding gown na hinanda para sa kanya, nakatitig lamang siya sa salamin. Maganda ang damit at perpekto ang pagkakagawa. Ngunit hindi niya maramdaman ang saya. Para lang siyang isang manika na binihisa ng kung ano ang gusto ng iba. Lumapit ang kanyang ina. Bagay na bagay sa'yo yan. Yan na lang ang piliin mo. Mama, pwede pa ba itong itigil? Huminga ng malalim ang mama ni Janelle. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Malapit na ang kasal. Marami nang naghanda. Mas mabuti nang tanggapin mo. Mas makakabuti ito para sa lahat. Napayuko si Janelle. Hindi po ba kayo naawa sa akin? Hindi ko pa siya nakikilala. Sigurado po akong ganun din kayo. Hindi niyo po alam kung anong klaseng lalaki ang mapapangasawa ko. Nabulag lang po kayo sa offer na tutulungan ng nalulugi nating company. Paano kung hindi kami magkasundo? Paano kung hindi po ako maging masaya? Saglit na natahimik ang kanyang ina. Tumitig ito sa salamin at hinawakan ang mga balikat niya. May mga pag-aasawang natututunang mahalin ang isa't isa. Hindi lahat nagsisimula sa pag-ibig. Minsan dumarating na lang yon kung pipiliin mo. Subukan mo muna para sa pamilya natin.
Please? Hindi na sumagot si Janelle. Pakiramdam niya'y wala nang saysay ang anumang sasabihin niya. Dumating ang araw ng kasal. Maaga pa lang ay puno ng venue kung saan sila magpapakasal. Abala ang mga coordinator, mga photographer at mga bisita. Sa bridal room, tahimik na nakaupo si Janelle. Mahigpit niyang hawak ang bouquet. Hindi niya halos maramdaman ang mga daliri niya. Lumapit ang makeup artist sa kanya. "Ma'am, okay lang po ba kayo? You look tense." Tumango na lang si Janelle kahit nanlalamig na. "Opo, medyo kinakabahan lang." Ngumiti naman ito. "Right, lahat ng bride kinakabahan. Pero pag nakita niyo ang groom, mawawala rin yan. Smile lang po, magiging maayos ang lahat, and congratulations po." Pinilit ngumiti ni Janelle. Ngunit hindi niya maramdaman ang sinasabing saya. Wala naman alam ang mga ito sa kanyang totoong saloobin. Maya-maya'y nagsimula na ang seremonya. Nang bumukas ang pinto, tumayo na ang lahat. Kasabay ng pagtugtog ng bridal march, nagsimula siyang maglakad. 1, 2, 3. Hindi niya alam kung bakit siya nagbibilang. Para na rin siyang nagkaroon ng countdown para sa kanyang sarili. Bawat hakbang ay lalong nagpapabigat sa dibdib niya. Hindi niya halos marinig ang musika. Nang mapatingin siya sa altar, napahinto si Janelle. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang mukhang yon. Anthony? Sa kanya lang naalala ang lahat kung bakit pamilyar ang pangalang Anthony Morandalia sa kanya. Parang biglang naglaho ang lahat ng tao sa paligid. Ang tanging nakita niya lang ay si Anthony na matamang nakatingin sa kanya habang naghihintay. May tungkod na hawak, payat at mukhang marahas ang itsura dahil sa taglay na sungit ng itsura. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi maaari. Bakit siya? Napatingin ang lahat ng tao nang tumigil siya sa paghakbang. Subalit wala nang pakialam si Janelle. Para sa kanya, halimaw si Anthony. Para sa kanya, katulad ng mga taong nanakit sa kanya noon, pinagsamantalahan din ito ang kanyang kahinaan. Noon pa man, matagal na niyang nararamdamang tumititig ito na tila may bahid ng pagnanasa sa kanya. Kaya nang siguro ay magkaroon ito ng pagkakataon, sinunggaba na. Malas na lang nito na agad siyang nagising. Bakit ngayon lang niya napagtanto na kabilang pala ito sa pamilyang Morandalia? Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Naalala kung paano nitong hinawakan ang dulo ng blouse niya para hubaran. "Janelle!" Mariing tawag ng kanyang ina. Humigpit ang hawak niya sa bouquet. "Hindi." Pakiramdam niya, hindi na siya makahinga. May lumapit na sa kanyang coordinator. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Tuloy lang po tayo, kaunti na lang, naghihintay na sila." Hindi siya makasagot. Nakatingin lang siya kay Anthony na seryoso at hinihintay talaga siyang pumunta roon. Takot na takot si Janelle sa mga tingin nito. Mabilis siyang umurong. Ayoko." Mahina niyang bulong. "Ayoko, hindi ko kaya. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yan." Bago pa man makahabol ang sinuman, mabilis siyang tumakbo. Tumakbo siya palabas ng venue. Narinig niya ang nagkakagulong boses ng mga bisita. May mga tumatawag sa kanyang pangalan. Humahabol, ngunit wala na siyang pinakinggan. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makaalis. Hindi niya kayang harapin ang nakaraan na sa akala niya ay muli na namang hahawak sa kanyang kinabukasan. Sa likuran niya, naiwan ang 2 pamilyang nabigla. Mga bisitang nagbubulungan at isang kasalang hindi na ituloy. Pero bahala na. Tatakbo siya ng tatakbo palayo sa lalaking hindi niya kailanman pinangarap pakasalan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang naudlot na kasal. Sa mga buwang yon, lumayo muna si Janelle sa kanyang pamilya. Kahit mga kaibigan niya, hindi alam kung nasaan siya. Sigurado kasing magtatanong ang mga magulang niya sa mga ito. Ayaw niyang magulo sina Denise at Camille. Tumuloy siya sa maliit na apartment sa malayong probinsya. Naghanap siya ng mga simpleng trabaho habang sinusubukang unawain ang sarili at ang mga nangyari. Hindi yon naging madali, ngunit kailangan niyang magkaroon ng lakas ng loob na humarap sa realidad. Gayunpaman,
Alam niyang hindi siya maaaring magtago habang buhay. May pamilya pa rin siyang uuwian. May mga kapatid pa rin siya na dapat alalahanin. Kaya isang umaga, nagdesisyon siya na bumalik. Pagkabukas pa lang ng gate ay napansin niyang tila nagbago na ang lahat. Mas tahimik ang paligid at may ilang sasakyang wala na sa garahe. Dahan-dahan siyang pumasok. Kapapasok pa lang niya sa sala nang marinig ang boses ng kanyang ama. Anong ginagawa mo rito? May gana ka pa talagang bumalik pagkatapos ng ginawa mo sa amin. Napatigil si Janelle. Mahigpit niyang kinuyom ang hawakan ng bag. Opo, umuwi na po ako. Hindi na ako magtatago. Handa na akong harapin ang galit ninyo. Tumayo ang kanyang ama. Mabagal itong lumapit. Bawat hakbang ay lalo lamang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Janelle. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero hindi rin siya umatras. Sa isang iglap, malakas na dumapo ang palad ng kanyang ama sa kanyang pisngi. Napaling ang mukha niya at bumagsak pa siya sa sahig sa sobrang lakas. "Renato!" Bulalas ng kanyang ina. Humapdi ang balat niya, ngunit mas masakit ang biglang pagbigat ng dibdib niya. Tahimik lang siyang yumuko. Tatanggapin niya yon. Napahiya ang pamilya niya at naghirap. Kaya tatanggapin niya lahat ng parusa ng mga ito. Masaya ka na? Malamig na tanong ng kanyang ama. Nakuha mo ang gusto mo? Iniwan mo ang kasal na magsasalba sana sa negosyo. Pinahiya mo ang pamilya natin. Pinagtawanan kami. Napapikit si Janelle. Mahigpit niyang kinagat ang ibabang labi. Alam niyang galit ang kanyang ama. At alam niyang may bahagi siya sa nangyari. Ngunit hindi rin niya kayang magsinungaling sa sarili. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Natakot lang po talaga ako. Hindi ko kinaya. Ayoko pong magpakasal sa lalaking yun. Pasensya na po. Napatawa ng mapait ang papa niya. Takot? Yun ang dahilan mo? Sa buhay na dadanasin natin ngayong hindi ka nagpakasal kay Anthony, hindi ka natatakot. Alam mo bang ilang empleyado ang naapektuhan? Alam mo bang isang desisyon mo lang ang sumira sa lahat? May ideya ka ba? May pakialam ka ba? Sobrang makasarili ka. Tumulo ang luha ni Janelle. Opo, inaamin ko pong naging makasarili ako. I'm really sorry po. Alam kong nasaktan ko kayo. Hindi ko po yun ikinakaila. Pero hindi ko rin po kayang ipilit ang sarili ko. Hindi ko talaga kinaya. Napailing ang kanyang ama. Halatang disappointed at galit na galit pa rin ito sa kanya. Hanggang sa unang lumambot sa kanya ang kanyang ina. Honey, tama na. Pagod na rin si Janelle. Ang mahalaga na isipan na rin niyang bumalik. Tanggapin na natin na wala na ang kumpanya at hindi na babalik. Hindi sumagot ang kanyang ama. Tumalikod lang ito at umakyat sa ikalawang palapag. Naiwan si Janelle sa sala kasama ang ina at mga kapatid. Nangyakapin siya ng pangalawa niyang kapatid na may Down syndrome. Doon na siya mas lalong naiyak. Hindi na niya muling iniwan ang bahay. Kahit malamig ang pakikitungo ng kanyang ama. Kahit halos hindi na siya nito kausapin. Pinili niyang manatili. Hindi niya alam kung paano babawi, pero gusto niyang subukan. Ilang linggo ang lumipas. Dumating ang balitang matagal na nilang kinatatakutan. Tuluyan ang nalugi ang company nila. Hindi na naisalba ang negosyo. Isa-isang isinara ang mga opisina. Naibenta ang mga kagamitan, pati ang ilang lupa at sasakyan ay kinakailangang ipagbili upang mabayaran ang mga natitirang obligation. Lumipat sila sa isang mas maliit na bahay. Wala na ang dating malawak na bakuran. Wala na ang swimming pool. Wala na rin ang mga kasambahay. Habang inililigpit ni Janelle ang mga gamit sa dati nilang bahay, napatingin siya sa malawak na sulok. I'm sorry. Sana balang araw, mabigyan pa ako ng pagkakataong mabawi kayo. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Tinanggap niya ang unang alok na may sapat na sahod. Hindi niya ininda ang mahabang biyahe, ang mga overtime. Ang mahalaga sa kanya ay may maipambabayad sila sa mga gamot at may maipangtutustos sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Lasing na naman po si Papa? Tanong ni Janelle nang makita ang amang bagsak sa sofa. Huminga ng malalim ang kanyang mama.
Huwag ka nalang magtanong, Janelle. Sobrang nai-stress ang papa mo. Sobrang disappointed pa rin sa ginawa mo. Napakagatlabi na lang si Janelle. Araw-araw, pinaparamdam sa kanya ng mga ito na kasalanan niya. Kaya kahit na matali pa siya sa responsibilidad, gagawin niya lahat para lang makabawi sa mga ito. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang ibinagsak ng kanyang ama ang kutsara sa mesa. Mainit ang ulo nito, may hangover at hindi pa gusto ang nakahaing pagkain. Nakakagalit na buhay to. Napasigaw ang kanyang ama at matalim na tumingin sa kanya. Kung hindi ka tumakas noon, may negosyo pa sana tayo. Hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Hindi sana ganito ang buhay natin. Lahat ito ay kasalanan mo. Napatigil si Janelle sa pagkain. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa plato. Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang ina. Ngunit wala rin itong sinabi. Tingnan mo tayo ngayon. Patuloy pa ng kanyang papa. Masaya ka na ba? Habang buhay kong maaalala ang araw na pinahiya mo ang pamilya natin. Hindi yun mabubura. At hindi ko makakalimutang ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang mga buhay natin. Tumayo ito at umalis sa mesa. Naiwan na naman si Janelle na naiiyak at wala nang ganang kumain. Ilang taon na ang lumipas. Kasabay ng paglipas ng panahon ang tuluyang pagkakalulong ng kanyang ama sa pag-inom ng alak. Ang mama niya naman ay parang pinakisamahan na lang din talaga siya. Pero kinakaya niya pa rin kasi kailangan siya ng mga kapatid niya. Kawawa naman ang mga ito. Pagpasok niya sa bahay matapos ang mahabang araw ng trabaho, napangiti siya nang makita si Nika. Malambing itong yumakap sa kanya kahit malaki na. "Namiss mo ako?" Natatawang sambit ni Janelle. "Oo." Tumawa ito at talagang pati mga mata ay kasama pa sa pagtawa. Nang mapatingin siya sa kanyang ama, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin. Ano yung ipinadala mo sa mama mo? Tanong nito at halatang iritado. Kala ko ba malaking tulong ka sa pamilya? Bakit ganyan lang ang kinikita mo? Mariing napahigpit ang kapit ni Janelle sa strap ng kanyang bag. "May mga kaltas po kasi ngayong cut-off, pero naghahanap pa rin po ako ng ibang pagkakakitaan. Hindi po ako titigil hanggat kaya kong tumulong." Ngunit tila hindi yun sapat. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina at agad siyang tiningnan ng may paninisi. "Kung nagpakasal ka lang, hindi ka sana nahihirapan na magtrabaho ngayon. Buhay prinsesa ka pa rin sana at maayos pa rin sana ang buhay natin." Parang paulit-ulit na sugat na muling binuksan ang mga salitang yon. Hindi na mabilang ni Janelle kung ilang beses na niyang narinig ang parehong paninisi. Sa tuwing may kakulangan sa pera, tila siya ang laging may kasalanan. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Hindi niya masabi na ayaw niya kay Anthony. Hindi lang naman kasi siya basta natakot dito sa isang bagay na hindi naman siya sigurado. Siguro, ayaw niya lang talaga kay Anthony. Dahil bukod sa isa ito sa nagpapaalala sa kanyang nakaraan, hindi niya talaga ito mahal. "Hindi na po ako kakain," mahina niyang sabi. "Aakyat na muna ako." Tahimik siyang nagtungo sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, napapikit siya sandali. Ibinibigay niya ang halos lahat ng kinikita niya. Ngunit tila wala pa rin yung halaga sa paningin ng kanyang mga magulang. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang mahinang katok. Ate, Tawag ni Stanley sa kanya. "Pasok!" Marahang sumilip ang bunso niyang kapatid. ate, may babayaran kasi sa school. Magaan sana ang ekspresyon ni Janelle. Ngunit nang marinig ang kasunod na sinabi nito, ay unti-unti yung naglaho. "Magkano?" 5,000. Napakunot noo siya. 5,000? Para saan? Educational trip, required daw sa lahat. Hindi agad nakapagsalita si Janelle. Alam niyang halos wala nang natitira sa susunod niyang sasahurin. Nakalaan na kasi para sa ibang bagay. Ngunit nang makita niya ang pag-asang nakasilip sa mga mata ng kanyang kapatid, hindi niya nagawang tumanggi. Sige, mahina niyang sabi. "Maghahanap ako ng paraan." Talaga ate? Tumango siya kahit hindi siya sigurado. "Oo, ako nang bahala."
Masayang niyakap siya ng kapatid bago ito lumabas ng silid. Nang muling mapag-isa si Janelle, napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya'y lalo pang dumami ang bigat na kailangan niyang pasanin. Kinabukasan, halos hindi siya makapag-concentrate habang papunta sa trabaho. Pagdating niya sa opisina, agad siyang nilapitan ng kasamahan niyang si May. "Janelle, hindi mo ba narinig ang balita?" Napailing siya. "Hindi, ano ba yon? May bagong hahawak sa company. May bagong direktor na magsisimula ngayong araw. Late ka kasi kahapon sa meeting kaya hindi ka na-inform. Mamaya mo rin naman makikilala." Tumango na lang si Janelle. Sa totoo lang, wala siyang interes kung sino man ang bagong mamamahala. Mas abala ang isip niya sa mga bayarin sa bahay at sa perang kailangan ng kanyang mga kapatid at mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, pinapunta ang lahat ng empleyado sa conference room. Tahimik na nagsitayuan ang lahat at doon naghintay. Maya-maya'y biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maayos na itim na suit. Tuwid ang tindig nito at seryoso ang ekspresyon habang naglalakad papunta sa harapan. Umawang ang kanyang bibig nang makita si Anthony. Pero mas nagulat siya nang makitang diretso na itong naglalakad. Good morning, everyone. Bungad ng senior executive. Please welcome our new company director, Mr. Anthony Murandalia. Parang huminto ang paghinga ni Janelle. Hindi siya makapaniwala sa pangalang narinig. Nabitiwan niya ang hawak na dokumento at nagkalat ang mga yun sa sahig. Napalingon ang lahat sa kanya. "Janelle!" Agad na lumapit si May at tinulungan siya. "Ayos ka lang ba?" Oo. Nanginginig niyang sagot habang pinupulot ang mga papel. Pag-angat niya ng tingin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas na naman si Janelle. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Anthony. Ilang sandali silang walang imik. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanya. So, you're here? Malamig nitong sabi. Bahagyang napaatras si Janelle. Nagugulat pa rin na nakakalakad na ito ng diretsyo at hindi na rin ang dating payatot na lalaki. Good morning, sir." Hindi siya halos marinig sa hina ng kanyang boses. Sandali siyang tinitigan ni Anthony bago ito tumalikod. Humarap ito sa lahat ng empleyado. Umaasa akong magiging maayos ang samahan natin. I have high standards when it comes to work. Kaya inaasahan kong gagawin ng bawat isa ang kanilang responsibilidad. Sumagot ang mga empleyado. Si Janelle lamang ang nanatiling tulala. Hindi niya kailanman naisip na ang lalaking minsan niyang iniwan sa mismong araw ng kanilang kasal ay magiging taong magdidikta ngayon ng kanyang kinabukasan sa trabaho. Nagpatuloy pa si Anthony sa mga sinasabi nito. I know that many of you have the ability to work for a big company, so I would like to give you the best job for me. Hindi ako pumapayag sa kapabayaan at ayokong makakita ng paulit-ulit na pagkakamali. Lalong kumunot ang noo ni Janelle. Pakiramdam niya, siya ang pinatatamaan ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Anthony. Hindi niya maiwasang isipin kung sinadya ba nitong tanggapin ang posisyon sa company upang makabawi sa kahihiyang dinanas nito. Ngayon pa lang ay kinakabahan na siya para sa trabaho niya. Paano kung tanggalin siya nito? Paano kung araw-araw siyang pahirapan? O baka yun talaga ang plano ni Anthony sa simula pa lang. Everyone, you have 30 minutes to prepare. After that, we'll have our first meeting. Dagdag pa ni Anthony bago pa umalis sa kanilang harapan. Katulad ng bilin, naghanda na nga sila para sa meeting. Pero si Janelle, sobrang nanginginig sa kaba na muling makita si Anthony. Grabe si Sir Anthony, bulog ni May habang naglalakad. Hindi maikakailang gwapo siya, pero parang sobrang seryoso at strikto. Hindi napigilan ni Janelle ang mahinang pagsagot. Matagal na talaga siyang ganun. Nakakatakot maningin. Parang may palaging nasa ere at mas mababa palagi ang tinitingnan niya. Napahinto si May at napatingin sa kanya. Ha? Kilala mo si Sir Anthony? Nagulat si Janelle sa sarili niyang nasabi. Hindi. Ang ibig kong sabihin, base lang sa unang impresyon ko, mukha naman talaga siyang seryoso. Sa bagay, oo nga.
Sagot naman ni May at pumasok na. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Anthony sa meeting room. Tahimik na naupo ang lahat. Hindi na malaya ni Janelle na matagal na pala siyang nakatitig dito. Malaki ang ipinagbago ng binata. Mas matangkad na ito kaysa nung huli niya itong nakita. Mas matikas ang tindig at malaki ang katawan. Malayong malayo sa pilay na may hawak na tungkod at sobrang payatot. Is there something wrong, Miss Janelle? Tanong bigla ni Anthony. Biglang napabalik siya sa realidad. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mabilis siyang napalunok. Wala po sir. Agad niyang ibinaba ang tingin. Gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa sa hiya. Nahuli pa talaga siyang nakatitig. Pagkatapos ng meeting, isa-isang nagsilabasan ang mga empleyado. Aalis na rin sana si Janelle nang marinig niya ang malamig na boses ni Anthony. Miss Samonte. Napahinto siya at dahan-dahang lumingon. Bakit po sir? Manatili ka muna. Nanlamig ang buo niyang katawan. Siya lang ang naiwan sa loob ng meeting room. Nang magsara ang pinto, nagsalita si Anthony. Simula bukas, sa akin ka na direktang magtatrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Janelle. Ako po, sa inyo? Sa inyo, sir? Yes. Kailangan ko ng isang executive assistant na sasama sa mga meetings at maghahanda ng reports. Inirekomenda ka ng management. Napatitig siya rito. Gulat na gulat pa rin na nakakausap niya ang lalaking muntik ng ikasal sa kanya. Pero sir, hindi po ba mahihirapan kayong makatrabaho ako? Alam kong marami pong nangyari noon at alam kong ako ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Ilang segundong natahimik ang silid. Hindi maipaliwanag ni Janelle ang kaba na bumabalot sa kanya. Gayunpaman, hindi na sila mga bata para hindi na sabihin kung ano ang halatang halata. Bahagyang natawa ng mapanuya si Anthony. Miss Samonte, ang personal na buhay at ang trabaho ay dalawang magkaibang bagay. Wala akong balak paghaluin ang dalawa. Nandito ako para gawin ang dapat kong gawin. Ano bang akala mo? Nandito ako para sa'yo. Para siyang biglang nasampal ng malaking hanger sa mukha. Pakiramdam niya, nag-assume nga lang siya ng sobra. Nang umalis na si Anthony nang nakangisi, napapikit na lang si Janelle at halos iumpog ang ulo sa pader. Assuming ka? Anong akala mo? Babalik yan para maghiganti sa'yo? Murandalya yan. Bakit mag-aaksaya ng panahon na gumanti ang isang yan? Si Janelle ang nahihiya sa sarili niyang naisip. Parang gusto na lang niyang lamunin ng lupa ora mismo. Sa mga sumunod na araw, ibinaon ni Janelle ang sarili sa trabaho. Mas pinili niyang maging abala kaysa bigyan ng pagkakataong bumalik sa isip niya ang mga alaalang pilit niyang kinakalimutan. Dumating ang isang gabing hindi niya namalayan, lumalalim na pala ang oras. Tahimik na ang buong opisina. Isa-isang nagpaalam ang mga kasamahan niya, hanggang siya na lamang ang naiwan sa buong department. Hindi na niya namalayan, sumuko na ang katawan niya sa pagod. Habang nakaharap sa computer at tinatapos ang mga natitirang dokumento, dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan siyang nakatulog sa kanyang upuan. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya nagising. Napabalikwa siya ng bangon nang maramdaman ang kung anong dumulas mula sa kanyang mga balikat. Napatingin siya sa sahig. Isang mamahaling coat ang naroon. Nagtataka niyang pinulot yon bago dahan-dahang nag-angat ng tingin. Sir? Gulat niyang singhal nang makita si Anthony. Parang deja vu ng araw na magising din siya at ito ang bumungad sa kanya. Naalala niya na naman kung paanong naabutan niya itong hawak ang dalawang dulo ng blouse niya at nakabuyangyang ang dibdib niya na tanging bra na lang ang suot. Noon, iniisip niyang may ginawa rin itong masama sa kanya, na sinamantala rin nito ang pagkakataong wala siyang malay. Pero nang tumatanda na si Janelle, na-realize niyang hindi niya naman talaga alam ang lahat. Hindi siya sigurado kung may ginawa ba talagang masama si Anthony sa kanya ng sandaling yun. Pasensya na po sir, sabi ni Janelle at mabilis na tumayo. Hindi ko po sinasadyang makatulog. Hindi ko lang po talaga namalayang sobrang pagod na pala ako. Hindi ito agad sumagot.
Lumipat ang tingin nito sa monitor ng kanyang computer. Natapos mo ba ang report na ipinagawa ko? Mabilis siyang tumango. Opo, tapos na po. Ipiprint ko na lang sana para maipasa ko agad. Umiling si Anthony. Hindi na kailangan. Send mo na lang sa email ko ang final copy. Saglit itong natahimik bago muling nagsalita. Hindi ka pa kumakain, tama? Napakurap si Janelle. Sir? Ako rin. Sagot ni Anthony na para bang nagtanong din siya kung kumain na ba ito. Lumabas tayo para kumain. Napatingin siya rito at hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahang yayayain siya nitong maghapunan. Tahimik niyang isinara ang laptop, isinukbit ang bag sa balikat at mabilis na kinuha ang coat. Sir, mahina niyang tawag at inabot niya ang coat. Nahulog po ito? Hindi ito huminto sa paglalakad, kaya napabilis ang kanyang mga hakbang upang maabutan ito. Napatitig tuloy siya sa mga paa nito na diretso na talagang nakakapaglakad. Nang humarap si Anthony, napansin nitong nakatitig si Janelle. Bakit? May problema ba? Bahagyang napahiya si Janelle. Wala naman po. Nagulat lang po ako. Hindi ko akalaing tuluyan ka na palang gumaling. Kusang napatingin si Anthony sa sarili nitong mga paa. Makalipas ang ilang segundo ay bahagya itong umiti. Matagal din akong nagtiis sa therapy. Ayokong habang buhay akong kaawaan. Ayoko ring manatiling taong pinagtatawanan. At kung sakaling may tumakbo ulit, bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Sigurado na akong kaya ko nang habulin. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Janelle. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o sadyang siya ang pinatatamaan ng bawat salitang binibitawan ni Anthony. Hindi na siya nakasagot. Tahimik na lang siyang sumunod sa likuran ni Anthony, habang mas lalo namang kumakabog ang kanyang dibdib. Isuot mo na yung coat ko. Malakas ang ulan sa labas. Malamig ang panahon. Bukas mo na lang ibalik. Malumanay na sambit ng binata. Saglit na napatitig si Janelle sa coat. Medyo nakakahiya na may ganoon silang interaction ni Anthony pagkatapos ng ginawa niya sa kasal nilang dalawa. Gayunpaman, sinuot niya pa rin ang coat nito. Habang nasa loob sila ng sasakyan, hindi pa rin mawala ang kaba niya. Maya-maya'y huminto ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling restaurant. Matagal na siyang hindi nakakapasok doon. Paborito niya yung restaurant. Nung bumagsak ang negosyo ng kanilang pamilya, tuluyan na rin niyang isinantabi ang lahat ng dati niyang nakasanayan. Ngayon, bawat sentimo ng sahod niya nakalaan sa gamot, pagkain at pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Order ka na, sambit ni Anthony. Ililibre kita. Talaga, sir? Pagkaupo nila sa mesa, sobra siyang excited na nag-order ng pagkain. Naghintay lang sila ng ilang minuto. Pagkatapos, isa-isang inihain ang pagkain. Hindi napigilan ni Janelle ang bahagyang pagngiti nang makita ang paborito niyang dish. Salamat po sa dinner, sir. Natutuwa niyang saad. Mataman siyang pinagmasdan ni Anthony habang naglalagay ng table napkin sa kandungan. Mukhang masaya ka. Napatingin siya rito bago muling ngumiti. Paborito ko kasi ang restaurant na to. Matagal na akong hindi nakakabalik at nakakain. Kaya medyo na-excite lang ako. Pasensya na. Inaaya naman siya ni Camille at Denise na kumain sa labas at kumain sa mga ganoong restaurant. Pero syempre, nahihiya naman siyang magpalibre ng magpalibre. Kaya kapag nag-aaya ang mga kaibigan niyang lumabas, nililimitahan niya na talaga ang pagsama. Bahagyang kumunot ang noo ni Anthony. Hindi pa ba sapat ang sweldo mo? Bakit ipinagkakait mo sa sarili mo ang mga bagay na gusto mo? Napayuko si Janelle. Malaki naman ang sahod ko, kaya lang hindi pa rin sapat sa lifestyle na meron kami dati. Marami lang talaga akong obligasyon. Ako lang din kasi ang may regular na trabaho sa bahay at pinag-aaral ko pa ang mga kapatid ko. Uminom na muna ng tubig si Anthony. Pagkatapos ng ilang sandali ay muli itong nagsalita. Nawala ang dating ningning sa mga mata mo. Nagpapaalala sa akin ang mga mata mo. Nung schoolmates pa lang tayo. At pinagtitripan ka ni Bea at ng grupo niya. Bigla siyang natigilan nang marinig ang pangalan ni Bea. Parang may pumitik lang sa trauma niya na biglang sumabog ng sandaling yon. At mukhang napansin agad yon ni Anthony.
You know what? Dapat kang sumailalim sa mga therapy. Makakatulong yun para kahit paano malagpasan mo ang mga matagal nang bumabagabag sa'yo. Bahagyang nanlamig at nanginig ang kanyang kamay. Hindi niya naman talaga hinarap ang mga takot niya noon. Iniwasan lang ni Janelle at pinagtaguan. Kaya kapag bumabalik, para siyang tuta na takot at hindi alam kung saan na naman magtatago. Alam ba ng parents mo ang ginawa ng mga yun sa'yo dati? Tanong pa ni Anthony. Napalunok si Janelle at matapang na sinagot yon kahit sumusugat sa kanya ang nakaraan. Oo, sinabi ko. Pero wala naman silang ginawa. Takot din kasi sila kasi may impluwensya ang pamilya ng mga nantitrip sa akin. Katulad ng kung paanong maimpluwensya rin ang pamilyang mayroon ka. Mariin ang titig ni Anthony sa kanya. Parang may hinuhukay na kung ano. Kaya ng araw na yon, hindi ka na pumasok ulit sa school. Lumipat ka na. Napaiwas siya ng tingin. Kapag naaalala niya yon, bahagya na siyang naawa kay Anthony. Tandang-tanda ni Janelle kung paano niya ito tinulak noon sa sobrang takot. Kung pumasok ka, tutulungan sana kita. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at hindi na masaktan ng mga yon. Dagdag pa ni Anthony sa seryosong tono. Bumalik ang tingin niya rito at bahagyang nagulat. Pero may gagawin ka rin naman sa akin nun. Nagising ako. Hawak mo ng uniform ko. Bahagyang natawa si Anthony ng mapakla. Sa tingin mo talaga, kaya kong gawin yun? Bakit hindi? Bago yun. Palagi kitang nahuhuling nakatitig sa akin. Kung makatingin ka, parang may ibig sabihin. Parang may pagnanasa. Sa pagkakataong yon, si Anthony naman ang nanlaki ang mga mata. Bigla itong napabaling sa ibang direksyon. Hindi siya kayang tingnan ngayon. Tinulungan kita. Wala akong ginawang masama sa'yo. Nanghihina nitong sabi. Naabutan kitang pinagtitripan ng grupo ni Bea. Hinuhubaran ka at kinukunan ka ng larawan. Mabuti na lang at dumating ako. Nakita kita at natakot sila sa bodyguard ko. Napakagatlabi si Janelle. Hindi niya na ngayon alam ang sasabihin. May kutob na rin naman siya noon na baka nga tinulungan lang siya ni Anthony. Gayunpaman, dahil bata pa, takot na takot at hindi rin siya komportable sa presensya nito, yun na ang mas gustong paniwalaan ni Janelle. Sorry, akala ko may ginawa ka rin na masama sa akin. Sobrang takot na takot lang talaga ako nung araw na yun. Hindi ko na alam ang gagawin. Malumanay na sabi ni Janelle. Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya. So, takot ka sa akin? Kasi akala ko, manya ka na pinagnanasaan ako. Sorry talaga. Tinutulungan mo lang pala ako. Sorry. Napapikit ito at halatang problemado. Well, I'm teenager that time. May mga bagay na nararamdaman during my puberty stage. Hindi ko naman itatanggi. Siguro nga, sobrang pagtitig ko sa'yo. Gusto kita dati. Ano? Gulat niyang tanong. Magkasalubong ang mga kilay nito. Parang ayaw pang aminin na may pagtingin nga ito sa kanya noon. Gusto kita dati. Pero hindi aabot sa puntong may gagawin akong masama sa'yo. Kahit napapanaginipan kita at pinagnanasaan, hindi ako masamang tao para gawin yun. Umawang ang bibig ni Janelle. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin dito. Talaga bang may gusto sa kanya noon si Anthony? Pero dati pa naman yon, kaya hindi na dapat iniisip pa. Pero napapaisip pa rin siya kung anong mga panaginip sa kanya ni Anthony. Napalunok si Janelle. Hindi niya na kayang magtanong pa. Nahihiya na siyang malaman yon. Kaya ba atat na atat itong pakasalan siya noon? Kasi gusto talaga siya? Pero matatanda na sila noon. Matagal na ring hindi nagkita, kaya hindi naman siguro yon ang dahilan. Ang mga nagpahirap sa'yo, gusto mo bang malaman kung ano nangyari sa kanila? Muling sumubo ng pagkain si Anthony at seryosong ngumunguya bago tumingin sa kanya. Nagalit ako nang mag-transfer ka sa ibang school. Alam kong silang dahilan mo, kaya ka umalis. Gumawa ako ng paraan para maparusahan sila. Nanlaki ulit ang mga mata niya. Anong ginawa mo? Influences. Uminom pa ito ng wine. Total, impluensya at connection ang ginamit nila sa mga magulang mo. Yun din ang ginamit ko sa kanila. Ngayon, si Bea,
Nasa bilangguan na siya ngayon. Bakit? Ngumisi naman si Anthony. Nakapatayan gumagamit ng bawal na gamot. Wala ring nagawa ang pamilya niya. Kasi masyado na rin silang dinidikdik sa mga pagkakamali nila sa mga negosyo nila. Napasinghap siya. Hindi makapaniwala si Janelle na ganoon ang nangyari rito. Hindi siya naghahangad ng masama laban sa ibang tao. Pero napanatag pa rin siya dahil sa wakas naparusahan kahit papaano at hindi masaya ang mga taong nanakit sa kanya noon. Nang matapos kumain, hinatid na siya pauwi ni Anthony. Nang makaalis ito sa tapat ng gate nila, medyo nagugulantang pa rin si Janelle sa mga nalaman. Siguro nga, mahirap kalabanin ang pamilya nila. Ang ginawa ko, kaya nagdudusa kami ngayon. Napabuntong hininga na lang si Janelle. Sa halip na gumaan ang loob, mas lalo tuloy bumigat. Na-realize niyang marami pala siyang kasalanan kay Anthony. Hindi niya tuloy alam paano makakabawi rito. Pero simula ng dinner na yon, nagkalinawan na sila. Naging magaan na ang presensya ni Anthony sa opisina. Hindi na siya kinakabahan. Siguro dahil alam niyang minsan pala itong naghangad na protektahan siya. Pakiramdam na hindi nagawa ng mga magulang niya para sa kanya. Mag-overtime ka? Tanong ni Anthony at tiningnan ang mga folder na nasa lamesa niya. Bukas na yung iba. Come on, umuwi na tayo. Ihahatid na kita sa inyo. Umiling naman siya kaagad. Wag na sir, kaya ko pa namang tapusin to. Kung hindi ko tatapusin, tambak lang din bukas. Madadagdagan pa. Nanatiling nakatayo si Anthony sa may cubicle niya. Si Janelle naman, nakatingin pa rin sa monitor. Maya-maya'y nagulat na lang siya nang umupo sa kanyang tabi si Anthony at tinulungan na siya sa mga file na yon. Sir, anong ginagawa mo? Tinutulungan ka. Saad pa nito habang niluluwagan ng necktie. Tulungan na kita para mabilis matapos. Mag-order na rin ako ng pagkain para makakain tayo habang nagtatrabaho. Sir, wag na. Ako na. Boss kita. Ano naman? Tumaas ang mga kilay nito at nagsimula ng magtrabaho. Sige na, trabaho na para madaling matapos. Nahihiyaman, hinayaan na lang ni Janelle. Pero habang nagtatype, hindi niya mapigilan ang lumalawak ng ngiti. Nang matapos ang trabaho, nakita niyang napahima sa batok ang kanyang boss. Bigla tuloy siyang na-guilty. Gusto niyang mag-alok na hilutin yon, pero naisip niyang wag na lang. Uwi na tayo. Malumanay nitong sabi. Tumango siya kaagad at kinuha na ang bag. Sige sir, tara na. Pasensya na, napagod ka. Napangiti lang ito at napasandal nang makasakay na sila sa elevator. Ayos lang. Gusto kitang maihatid pa uwi, kaya sasamahan kita kapag mag-overtime ka ulit. Hindi naman kailangang ihatid ako palagi. Napanguso si Anthony at napatitig sa pinto ng elevator. Mahirap sumakay. Saka gusto ko ng oras na kasama ka, kahit pag-uwi lang. Gusto niyang magtanong kung bakit nito ginagawa yon. Ayaw niya lang pangunahan. Baka kasi mag-assume na naman si Janelle na may gusto pa rin sa kanya si Anthony. Nang makasakay sa sasakyan, sobrang tahimik lang nilang dalawa. Subalit kahit ganon, hindi pa rin nakakailang sa pakiramdam para kay Janelle. Parang kalmado lang kasi alam niyang may naghahatid sa kanya. Sige, pasok na ako. Mag-ingat ka sa pagdadrive. Salamat, sir. Sambit ni Janelle. Marahan itong tumango at ngumiti. Sige. Napangiti na lang din si Janelle. Habang binubuksan at sinasara ang gate, hindi niya maintindihan ang sayang gumagapang sa puso niya. Nang makapasok, nagulat siya nang makita ang ama na nakasilip sa may bintana. Papa, saglit lang. Anito, habang nakatingin sa sasakyang paalis. Si Anthony ba yun? Napalingon si Janelle at bahagyang tumango. Opo, boss ko po siya ngayon sa trabaho. Tapos ngayon mo lang sinabi sa amin. Nanahimik si Janelle. May masama siyang kutob sa direksyong tinatahak ng usapan. Lumapit ang kanyang ama at bumaba ang tono ng boses nito. Kung ganon, hindi pa huli ang lahat. Sa nakita ko, parang may espesyal ka pa ring lugar sa puso ng lalaking yun. Kung wala bakit siya pupunta rito at bakit kanya ihahatid? Napailing si Janelle. Hindi po ganon ang iniisip ninyo. Hindi mo ba naiintindihan? Pagpapatuloy ng kanyang ama. Ito na ang pagkakataon nating makabangon.
Kung mapapalapit ka sa kanya at maiuwi yun sa kasal, matatapos na rin ang paghihirap nating lahat, Janelle. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Janelle. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Napatingin siya sa ina na nakikinig lamang. Papa, hindi ko gagamitin si Anthony para lang maayos ang sitwasyon natin. Saad niya rito. Nasaktan ko na siya noon at ayaw ko nang ulitin yon. Saka wala naman po yatang gusto sa akin yung tao. Lumalim ang paghinga ng kanyang ama. Eh di, akitin mo. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan natin? Hindi ko gusto ang ganitong buhay. Si Anthony ang susi para makabangon tayo ulit. Ma-impluwensya ang pamilya nila. Biglang nawala ang pagpipigil ni Janelle. Hindi nga po. Bakit po ba kayo ganyan? Grabe naman. Ano ba naman yung impluwensyang yan? Hindi nga po ako naprotektahan yan eh. Puro kayo negosyo. Mas gusto niyo pang pagluguran ang mga nakakaangat sa inyo kaysa unahing protektahan ang anak ninyo. Hindi na niya kayang magpigil. Araw-araw na lang sinusumbat sa kanya. Kay Janelle lamang binubunto ng sisi na para bang siyang may kasalanan kung bakit nalugi ang company nila. Gigil na lumapit ang kanyang ama. Pero sumigaw pa rin siya. Ano? Sasaktan niyo na naman ako? Ha? Sige lang, saktan niyo ako. Patayin niyo na lang ako. Napahikbi na lang siya ng malakas. Pagod na siya sa kanyang mga magulang. Walang ginawa ang mga ito kundi sumbatan siya at iparamdam ang bigat ng ginawa niya. Gustong isisi ng mga ito ang idinulot niyang paghihirap sa desisyong hindi pagpapakasal. Pero kapag paghihirap niya na ang pinag-uusapan, parang mga bulag at mga bingi ang mga ito. Araw-araw parang impyerno ang buhay ko sa school. Araw-araw ako nagsusumbong. Umaasa ako may magagawa kayo na ipagtatanggol ako kasi anak niyo ako. Pero hindi eh. Mas mahalaga sa inyo, hindi kayo masira sa mundong pinapasok ninyo. Gusto niyong sumama sa mas matataas na alta. Pero hindi naman kayo marunong magpakatao. Tumulo ang mga luha ng kanyang ina at hindi na makatingin sa kanya. Ang papa niya naman, bumabagsak na rin ang mga luha habang titig na titig sa mukha niya. Hindi ako natutuwa na naghirap tayo. Hindi. Pero minsan hindi ko na mapigilang isipin na baka parusa ng Diyos sa inyo ang mga nangyari. Baka tinanggal niya ang mga bagay na pinahahalagahan ninyo kasi hindi kayo marunong magpahalaga ng mga anak ninyo. Baka naman aminin ninyo na may mga desisyon din naman kayo na naging dahilan kung bakit tayo umabot sa ganitong buhay. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, padabog na siyang umakyat sa kanyang silid. Walang awat ang pagluha ni Janelle. Kahit mga hikbi, hindi niya na talaga mapigilan. Pagod na siya sa mga ito at tapos na siyang intindihin pa ang mga pinaparamdam ng mga magulang sa kanya. Kinabukasan, kahit mabigat ang loob, naghanda pa rin siya sa pagpasok. Hindi niya na lang pinansin ang kanyang mga magulang. Nawawalan na lang talaga siya ng pakialam sa mga ito. Pero nagulat siya nang kinakabahang naglapag ng lunch bag ang mama niya. Baon mo, nagluto ako, sana kainin mo. Hindi ko alam ang paborito mong ulam. Nagluto na lang ako ng adobo. Bahagya siyang natawa ng mapakla. Wala naman talagang alam ang mga ito sa kanilang magkakapatid. Binigay man ang lahat ng material na bagay sa mundo, parang hindi pa rin sila kilala ng mga ito. Tinola ang paborito ko, mama. Para alam mo naman, saad niya, ngunit may pagtatampo sa boses. Tinanggap niya pa rin ang lunch bag. Matatanda na ang mga magulang niya. Kahit pa may mga nasabi si Janelle, kailanman ay hindi niya tuluyang tatalikuran ang mga ito. Pagpasok sa trabaho, nagsimula na siya kaagad. Wala pang 2 oras, nagulat siya nang makita si Anthony sa harap niya. Anong nangyari? Bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Nag-aalala nitong tanong na halos narinig na ng mga katrabaho niya. Suminghap si Janelle. Okay lang ako, sir. Napatingin si Anthony sa mga katrabaho niya. Maya-maya'y umalis na rin naman ito. Pero nang pauwi na sila at makasakay ng sasakyan, hindi na muna nito pinaandar yon. Anong nangyari? Okay ka pa kahapon? May nangyari ba sa bahay ninyo? Nag-aalalang tanong nito. Umiling na lang siya. Kaso, masyadong makulit ang binata. Kakatanong ni Anthony, umalpas na agad ang mga hikbi ni Janelle. Nasabi ko lang ang mga hinanakit ko sa mga magulang ko kagabi. Yung mga bagay na matagal ko nang kinikimkim.
Nailabas ko na lahat. Namungay ang mga mata nito. Kumusta ng pakiramdam mo? Kahit paano magaan. Magaan naman. Nasabi ko na rin sa wakas. Sandali silang natahimik. Nang kumalma na siya, unti-unting hinawakan ni Anthony ang kanyang kamay. Gusto kitang pakasalan noon. Kasi gusto na kitang kunin sa poder ng mga magulang mo. Nagulat siya sa sinabi nito. Malungkot itong napangiti. Gusto pa rin kita, Janelle. Sa tagal na, baka pagmamahal na tong nararamdaman ko. Alam kong wala silang ginawang paraan para sa'yo. Malungkot ka at miserable. Pero pagkakamali ko rin, nadagdagan ang bigat na nararamdaman mo. Pangit na napilitan ka lang magpakasal sa akin. Kaya nang tumakbo ka, naisip kong mali ko rin naman. Sana kinuha ko na lang ang loob mo kaysa ginigipit ko ang pamilya ninyo. Sana tinulungan ko na lang kayo ng walang kondisyon. Sino naman kasing magkakagusto sa pilay na katulad ko, hindi ba? Umiling na lang si Janelle habang patuloy sa pag-iyak. Wala naman sa akin kung pilay ka o hindi. Naalala ko lang yung nangyari dati na ikaw ang naabutan ko nang magising ako. Akala ko nga naman niya ka. Magulang utak ko noon. Kakagraduate ko pa lang sa college. Marami pa akong gustong gawin. Hindi pa buo ang sarili ko. Kaya sobra akong natatakot. Naiintindihan kita. Kaya nga hindi ako nagalit kahit iniwan mo ko ng araw na yon. Wala akong karapatang magalit, Janelle. Bawat luhang tumutulo, marahang pinupunasan ni Anthony para sa kanya. Sana this time, hayaan mo akong kilalanin ka. Hayaan mo rin ang sarili mong kilalanin ako. Gusto kong manligaw. Tumango siya kaagad at yumakap dito. Yun ang gusto ni Janelle. Ganong galaw ng ugnayan ang gusto niyang mangyari. Simula noon, nagsimula na nga ang panliligaw ni Anthony. Hindi nagtagal ay sinagot niya na rin naman ito. Dahil pareho silang pabugso-bugso magdesisyon, nagpakasal pa na tanging witness lang ang kasama. Sinabi na lang nila sa kanilang mga pamilya nang nangyari na. Nagkakagulo na siguro sila ron. Napanguso si Janelle habang tinatanaw ang dagat. Bakit naman kasi text mo lang sasabihin sa mga magulang natin na kasal na tayo? Natawa naman si Anthony. Saka na tayo magpaliwanag kapag nakauwi na. Mag-honeymoon muna. Bahala na sila. Isa pa, ayoko nang bigyan ka pa ng pagkakataon na tumakbo. Pagkaalo ko ng kasal, plano ko na agad na pakasalan ka. Napahalakhak si Janelle at yumakap na lang sa kanyang asawa. Hindi na naman ako tatakbo. Kunin mo na ako. Pasasayahin mo naman ako, hindi ba? Tumango agad si Anthony at marahan siyang hinalikan sa mga labi. Marami pang naghihintay sa mga buhay nila bilang mag-asawa. Gayunpaman, hindi natatakot si Janelle na harapin yon. Si Anthony naman na mahal siya ang pinili niya. Kaya siguradong magiging masaya siya sa piling ng kanyang asawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tahanan ay dapat unang lugar ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi ng paninisi o panghuhusga. Hindi kailangan ng mga anak ng perpektong magulang. Marahil ay kailangan lang nila ng magulang na handang makinig, umunawa at sumuporta sa kanila. Dahil kapag alam ng isang anak na may tahanan siyang masasandalan, mas nagiging matatag siyang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.